Inamin ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na ang mababa niyang rating sa mga survey ang dahilan ng pag-atras niya sa Senate race. Na malinaw ang resulta ng mga survey na bagsak siya at tinatanggap niya ito kaya naisipan niyang mag-withdraw. Yan pong nagpapakalat ng balita na yan ay yung mga kasamahan ng aking mga kasama. Bago pa simulan, Yes. sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aba, matindi! Today is January 13, araw ng Monday at totoo po, ang Peace Rally ay nagdudun na at nagaganap na sa Quirino Grandstand. At Diyos ko, napakarami mga kayon. Although sinabi naman nila talaga na ang pinag-arali nila at pinaglalaban nila ay yung peace na kapayapaan ang kailangan manatili at magkaisa nang hindi na magkagulo-gulo at mag-divide ng mga grupo-grupo na yan, no? Aba, matindi! Talaga, ang daming tao sa Quirino Grandstand. As of today, alas 9, kanina nakita ko may mga drone shot. Pero may papakita tayo dito. Halos nasa 800,000 na. Kanina, 800,000 na yung mga nando doon sa Aba, matindi! sa Quirino Grandstand na yan. Malamang dumadagdag pa ngayon dahil marami pa rin ang pumupunta. Grabe. Mamaya pag-usapan natin yung about sa INC rally. Pero today, kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Wala naman pong bayad dyan. Tapos, meron tayong dyan yung join membership. Kung gusto niyo magpa-member para doon sa mga exclusive na video na kayo yung una makakakita at meron mga photos na kayo rin yung una makakakita at mga BTS at yung mga exclusive na coverage natin at pati na rin yung mga unlimited na shoutout, lalo-lalo na sa mga major sponsors natin, di ba? Speaking of, saan ba yun? Siyempre, shoutout nga pala muna natin yung mga major sponsors natin. Si Sir Christian and Ma'am Sophia ng Singapore, Sir Alan and Kate Magpantay ng UAE at si Ma'am Lorraine ng Japan. Thank you so much sa lahat ng padala nyo at tulong nyo sa inyong lingkod. Okay, pag-usapan natin ito mga kayon. Hingi lang ako ng konting suporta, paki-like and share naman yung video natin para mas lumawak yung ating jurisdiction, yung mas lumawak tayo, mas marami makarinig, mas marami makaalam, mas maraming ma-educate, mas maraming mapasabi sa sarili na, oo nga, no? Diba mga kayon? At attendance check muna tayo dyan. Yung mga na-OFW natin dyan, shoutout sa inyo. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo nanonood at nanonood ng ating programa. Watching from Sweden, watching from Kuala Lumpur, watching from Japan, Hong Kong, pati rito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa lahat sa inyo. Thank you so much sa pag-subaybay at pagtangkilik nyo sa akin. Lagi ako nagpapasalamat sa inyo every time na mag-open tayo ng discussion. Siyempre, kailangan una muna kayong pasalamatan. Paki-comment naman dyan sa baba. Kung halimbawa, kung saan kayo nanonood ng ating programa, watching from CDO, watching from Oriental, Occidental, Negros, Tawi-Tawi, Cavite, Bulacan, Cebu, Davao. Paki-comment dyan sa baba. Okay, mga kayon. Eto na. At simulan na natin. Kahapon, linggo, natural, January 13 ngayon, Monday. Aba, matindi! Usually, kasi pagka Sunday, isa lang yung ina-upload natin. Kasi, pero depende. Depende sa sipag. Depende sa schedule. Saka depende sa pag-uusapan natin. Kasi sa bukas, parang ngayon kata, parang wala. Dapat ngayon ang resume ng ng Congress hinihintay nila itong INC rally. So nakikiramdam sila. So malamang sa malamang bukas ang resume niya. Yan. Balik na tayo sa balik na yan sa regular programming. O eto na. Napansin nyo, pagka magagaling, di ba? Hindi na kailangan ng hindi kailangan ng mataas na education dito. Pag magaling, common sense ang kailangan dito. Pag magaling, maganda yung plataforma, malakas sa tao, ang ginagawa, ngayon pa lang, sinisira na. Di ba? Ano yan? Parang Duterte. Di ba? Common Sentido common. Di ba? Common sense. Bakit si Duterte, talagang ganun na lang nila pabaksakin. Di ba?
Simple lang. Magaling, maayos. Di ba? Mahal ng tao. Ito si Rodante, si Congressman Rodante Marcoleta, ganun din. So, alam mo, maganda yung plataforma. Alam mo, magaling, mahal ng tao. Ngayon pa lang sinisira na. Di ba? Ito, pag-uusapan natin, sinisira na. Kasi ang ganda ng mga sinasabi niya, ang ganda ng mga plataforma niya. Pag-uusapan din natin dito. At samahan niyo ako. Napanood ko na ito. I've seen the video. I've heard the video. I already analyzed the video. And I would say na talagang manghihinayang ka, maiinis ka. Dahil babaksak at babaksak pa rin doon sa sinasabi natin na predatory governance. The more na mas mahirap yung bansa, mas nagiging predatory yung gobyerno. 'Di ba? What if sinasadya na lang talaga nila na maging mahirap tayo? 'Di ba? Big question 'di ba? What if talagang hindi nila binibigay yung pang-medical, yung serbisyo na pang-medical so that we can rely on what we call ayuda. 'Di ba? Yung mga viewers natin sa ibang bansa, I'm sorry kayo lagi yung nagiging example natin. Kasi ano ba yung mga magandang batas dyan sa inyo, nasa ibang bansa, na wala rito sa Pilipinas o na hindi masyadong ina-apply dito sa Pilipinas? Kung meron man sa Pilipinas, hindi masyadong ina-apply. Can you just comment down below yung mga magagandang batas dyan sa ibang bansa kung saan man kayo naroroon na wala rito, sa pagkakaalam nyo na wala rito, kung meron man dito, hindi ganun masyadong ina-apply. Diba? I'm sure marami kayong nasa isip dyan. Marami kayong i-comment dyan. Doon naman sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, I'm sure nakaka-relate kayo, 'di ba? Mga kayo ito lang hinihingi ko, paki-like and share kasi gusto ko maraming matutunan, maging aware yung manonood, maging aware yung Pilipino, maging conscious yung Pilipino doon sa mga nangyayari sa atin sa gobyerno. I'm not a politics expert, but somehow I should understand. May knowledge tayo. Nakakaalam din naman tayo doon sa basic, 'di ba? What if predatory governance na talaga yung nangyayari sa atin? 'Di ba? The more na mas mahirap yung bansa, mas nagiging predatory yung gobyerno, 'di ba? Paano kung sinasadya na lang na maging mahirap tayo? Sinasadya na lang na hindi ibigay yung serbisyong pang-medical so that we can rely on in what they so-called ayuda. 'Di ba? Kumbaga para tayong pinapakain na lang, hindi binibigay yung mataas na antas ng edukasyon. So that we don't ask question, why? 'Di ba? Does it make sense, 'di ba? Mga kayon. Pag-usapan na natin 'to, issue ng bayan nating pag-usapan. Congressman Dante Marcoleta. Inamin ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na ang mababa niyang rating sa mga survey ang dahilan ng pag-atras niya sa Senate race. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcoleta na malinaw ang resulta ng mga survey na bagsak siya at tinatanggap niya ito kaya naisipan niyang mag-withdraw sa pagtakbong senador. Kasabay nito, nagpasalamat si Marcoleta kay Pangulong Digong Duterte sa tiwala nito at sa positibong endorsement sa kanya. Tiniyak din ng Sagip Party List Congressman na tuloy ang kanyang suporta sa tambalang BBM Sara at sa lahat ng senatoriables ng Unity Team at PDP. Laban. Meron ito na. ng balita na di umano'y umatras po ako sa aking kandidatura sa pagka-senador. Isang malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat kagaya po ng nasabi ko, ngayon po ay wala ng atrasan. Wala nang atrasan. Ang kanila pong ginagamit ay yung balita noong nakaka-eleksyon na kung saan ako'y umatras. 2022. Pero ngayon, sinabi ko na po at sasabihin ko pa uli sa inyo ngayon, wala na pong atrasan ngayon. Yan pong nagpapakalat ng balita na yan, palagay ko, ay yung mga kasamahan ng aking mga kasama na nang-agaw sa akin ng hopya. Mga salbahe talaga yan. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Yung unang video na nakita nyo, yun yung kumakalat. Marami yun marami. Yun yung kumakalat sa TikTok, sa ibang mga social media. Tapos kinakat nila yung mga, gaya nun, yung BBM Sara na Unity. Kinakat nila.
So akala mo tuloy, yung makakapanood, akala mo tuloy bago. Totoong umatras na si Dante Marcoleta, pero noong nakaraang election pa yan, 2022. Yung pangalawang video na napanood nyo, ito yung kakapost pa lang niya doon sa kanyang official na Facebook page. So kinuha din natin para makita natin yung difference. Kasi ang daming nagsisirculate eh. Nung una kong napanood, di ba, usually pag una mo napanood, kung Dante Marcoleta umatras na kasi mahina, mababa ang kanyang review. Mababa ang kanyang rating, yung sa survey na yun. Kaya nangyayari, pag nag-scroll na, akala mo, totoo na. Yung pala, noong 2010 pa yun. Saka kinakat nila yung date. Kinakat nila yung date, ginagawa nila na parang mukhang bago. So, napapaniwala yung iilan na hindi nagiging mabusisi at hindi hindi nagre-research ng mas maigi. No? So ako, ni-research ko. So nakita natin na talagang fake news at ang goal sirain talaga at wag nang patakbuhin itong si Dante Marcoleta. Di ba paano kung naniwala ako na umatras na, wala na, sayang na nanghinayang. So nabawasan tayo ng isang magaling na may potensyal na kahit papaano makakatulong sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Kasi sobrang ganda ng plataforma ni Congressman Dante Marcoleta. Lagi kong pinopost yan sa inyo na number 1 para sa akin si Congressman Dante Marcoleta. Meron mo bang parte ang gobyerno sa ika-asenso ng mga tao? Napakalaki ng Oo. parte ng gobyerno RDR. Unang-una, kinakailangan i-provide mo yung mga kondisyon na magaganda. Para sa ganun ay makipaglaban ng isang mamamayan. Halimbawa, yung kuryente, Yan. kailangan mababa. Magagawa ng gobyerno yun kung gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas. Di na mo, pwede naman pala, di ba? According kay Congressman Dante Marcoleta, pwede namang yung kuryente, pwede namang ibaba yung kuryente. Yun na nga eh. Yun yung pinag-uusapan natin na predatory governance. Pwede naman palang ibaba yung kuryente. Ang tanong, bakit hindi bumababa? Di ba? Ito ano ko lang to Nung nag-aral ako sa college, sa economics natin, bago natin ituloy ito, makwento ko lang, economics namin. Talagang, ewan ko kung totoo to, pero alam nila no? Yung presyo ng gasolina, laruan lang, taas. Ngayon, baba bukas, taas next week, bababa ulit. So nagbibigayan lang yan yung mga kapwa gasolina. O kunyari si gasoline A, o kami muna magtataas kayo si gasolina B, maintain muna yung presyo nyo. So mangyayari, kikita ngayon si gasolina B kasi mababa siya, 'di ba? Tama. Doon magpapagasolina. Okay, o tapos the following week, si gasolina B naman ang tataas, si gasolina A naman yung bababa. So maglilipatan ngayon yung Kasi kung sino mas mura di ba? So pupunta ngayon kay gasolina A, doon sila So kikita ulit yun. So nangyayari, nagbibigayan lang. Di ba? So sino niloloko? Di ba? Taong bayan. So ganun din dito. Ganun din sa electricity, di ba? So kaya naman pala nilang ibaba. Ang tanong, bakit ayaw nilang ibaba? Ginawa ng Kongreso. Number 1, sabi niya, idulot mo sa mamamayan ang kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga doon, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Yes. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Oo. Dahil pag mababa ang kuryente, talagang yung mga investor, papasok na yan. Pag pumasok yung mga investor, ano magiging dulot? Magkakaroon ng trabaho yung Pilipino. Di ba? Kasi ang kukunin nilang mga trabahante, syempre yun nandoon na, which is mga Pilipino. Di ba? Kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad yung Kita mo? Pinagnakawan ng kuryente ang nagbabayad kami? yung mga jumper. Sabi ng Meralco, System loss. kailangan bayaran po ninyo yun. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Oo. Isinabatas nila yun. Nakasulat yan Diba? sa billing ng kuryente ko. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo Grabe. ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila Sila nagbabayad. magbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro Grabe. nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro.
siguro. O yung bookkeeper nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, Grabe. anong katwiran ito? Halimbawa, Meralco, bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. Total naman binabayaran nyo na. Eh anong Di ba? Hindi niya na kailangan, kunyari sa squatter, may mga jumper. So, hindi na kailangan pa mag-hire ni Meralco na maghanap ng nagja-jumper. Kasi tutuusin, babayaran din naman pala ng mga Meralco user tayo di ba? So, ano yun, sense, di ba? Parang, hello, ganun, harap-harapan di ba? Ba't tayo magbabayad doon sa mga bagay o sa kuryente, kahit hindi na kuryente, na hindi naman tayo yung nakinabang, di ba? effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero ang sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong nakalagay sa batas na kapag halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 Yan. kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyo mas mababa. Halimbawa, sa May subdivision supplier o pala. RTR, Paano? nakita mo na 690 na pala yung total na consumption ng subdivision natin. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin Grabe. dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold Ngayon, asa na po ba yung mga retailer natin? Ito yung sinasabing RCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. Uy, Meron hindi lang naman pala. Meralco. Meron pala mga Merong retailer. O halimbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 850 po sa amin. O makakatipid ko. Syempre. Makakatipid. Ang laking Ang tipid buong nun, akala ko buong buhay ko, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer na sa Grabe. batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon 2 o 3 komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation. Ang threshold naman yan, 700. 700 O kilowatt. nakita nyo ngayon, pinagsama yung 3 kasi magkakadikit kayo Oo. 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming sinusuri ko pa din yung universal charge. Pwede pala yun. So, hindi lang pala Meralco ang supplier natin sa kuryente. Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi, hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakahirap intindihin niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan ng dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad tayo ng utang. nagbabayad ng utang. Ba't ikaw, wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Kaya sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, Grabe. sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente Yes. na yan, na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Hanggat Exactly. hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun Yes. lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon. Para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa Corruption. ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit Yeah. kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako na makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public service
services. Lahat ng Mapupunta sa matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Oh. Yan, Ano yan. ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung Tapos project. na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng Nagawa ahensya na. ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yon? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Correct. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yun? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say Grabe. from 5 billion and up, big ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, Yes. sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission on Audit. Minsan tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent kung tapos Tapos na yung na. project, tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Grabe, di ba? Kita nyo? Kaya, kaya sinisira di ba? Kaya pilit sinisiraan to si Kong Dante Marcoleta kasi tignan mo yung approach. Yan ang sinasabi ko. Eh bakit hindi sa katuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap. Eh. Yes. Isipin mo kung minsan 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto kong mangyari. Sinabi ko, tignan mo. Preventive. IUEEU. Irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Grabe, di ba? Kita nyo naman. Harapang panloloko na, di ba? Corruption talaga is number 1, no? Pero ang problema kasi, kung mag-isa lang to si Congressman Dante Marcoleta, malamang sa malamang, hindi niya kakayanin yan, di ba? Kaya nga ako nakikiusap ako sa inyo mga kayon. I-like and share nyo tong video natin. Hindi lang dahil para makatulong kayo, supportan nyo sa akin yan bilang content creator. Nang sa ganon, makatulong din tayo doon sa mga mamamayan o yung mga kapwa Pilipino natin na hindi pa aware, hindi pa nila alam, hindi pa totally educated na ganito, di ba? Sabi nga nila, don't hate but educate. Kasi marami dyan, talaga, marami dyan na hindi nila alam, na hindi nila, wala silang knowledge about this. Pero tayo na aware sa gobyerno, sa nangyayari, yung current issues, natututunan natin, na pagninilay-nilay natin, sila hindi. So, kailangan matuto rin sila. We have all the means May Google na, may SOCMED na, may mga balita naman dyan, may mga political vlogger naman na naglalatag ng ganitong klaseng na marahil hindi nila napapanood. Pero tayo napapanood natin kasi active tayo sa current issues. So, in a way, sana maihatid din natin yung ganitong klaseng message. Kasi, di ba, tingnan mo yung kung paano tignan ni Congressman Dante Marcoleta, kuryente. Pag naibaba mo yung kuryente, simple, di ba? Kung tutuusin, simple. Pero bakit hindi mangyari? Di ba? Yun ang tanong ko Bakit hindi mangyari? Bakit may pumipigil ba? May problema ba dyan? Bakit ayaw? Parang may pinipigilan. Bakit parang, di ba mga kayon? Close the door. Di ba mga kayon? Di ba? Talagang ano na nangyayari? Bakit yung electricity hindi nila maibaba? Meron naman palang ibang supplier. Wala Lahat tayo gumagamit ng kuryente. Ikaw, ako, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Swerte na sa ibang bansa talaga. Kaya inggit na inggit ako Di ba? Lahat tayo gumagamit ng kuryente para tayong no choice Di ba? Parang wala tayong ibang gagawin kundi willing victim nga tawag Di ba? Willing victim na pwede pala. Ang gagawin lang natin talaga magtipid. Pero minsan kahit magtipid ka, lalong-lalo na pag mainit, magbubukas ka ng aircon, anong gusto mo? Magtipid ka o mamamatay ka? Kasi sa sobrang init. Di ba? Kaya wala, no choice, bubuksan mo yung aircon, bayad ka na lang. Iipon ka na lang ng pera, pambayad mo at the end of the month para mabayaran mo yung kuryente. So, gano'n na lang. Iikot na lang tayo sa gano'n. Di ba? Tingnan mo kung gaano kaganda yung approach, gaano kaganda yung plataforma ni Congressman Dante Marcoleta. Kaya sinisira Di ba? Ano sinasabi? Umatras na daw. Kasi mahina daw sa survey. Paano kung hindi marunong mag-research yung taong nakapanood nung balita na yon? Tapos nagdating, nagkabotohan na. Hindi niya nahahanapin si Dante Marcoleta. Kasi ang buong akala niya umatras na. O di magboboto siya ng ibang senador. Ganun kasimple, di ba? Pero ang hirap gawin. Paano kung si Congressman Dante Marcoleta lang yung may gustong ganyan? Magtatanggubay ba? Sa tingin niyo, magtatanggubay ba si Kong Dante? Hindi. Di ba? Kasi siya lang yung may gusto Di ba? Dapat nga ang approach niya from top to bottom
Kasi kung kahit anong gawin ng nasa baba, kung hindi suportado ng nasa taas, wala ang mangyayari. Di ba? Unless ganun tayo karami. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ikalat nyo itong vlog natin nang sa ganun ay makita ng ibang hindi pa aware na, ay, ganun pala nangyayari. Pwede naman pala. Kaya naman pala. Bakit hindi magawa? Again, dito papasok yung predatory governance. Gaya ng sinasabi ko. Napanood ko kasi ito eh. Hinahanap ko kasi yung book nito. Ang problema, sa Amazon lang meron. Mga kayon, kung hingi ako ng konting tulong sa inyo, kung available yung Amazon.com dyan, paki-message na ako sa aking Facebook, Joe Malone TV. Meron lang akong librong ipapabili na gusto kong basahin dito. I-message nyo ako sa Facebook. Lagi nyo tatandaan, Joe Malone TV, Facebook, TikTok. Kasi dito sa YouTube, walang message eh. Meron lang akong gustong ipabili na wala kasi rito eh. Sinearch ko na, wala sa national. Only at Amazon lang. Saka yung MIT Press. Meron tong klaseng book na to. Ito yung dito diniscuss yung predatory governance. Na kung saan, mas mahirap yung bansa, mas nagiging predatory yung gobyerno na nakakasakop doon. So, ang nangyayari, ang nakakasakop ng predatory governance, what if ayaw tayo bigyan ng highest education? Kasi, para hindi tayo magtanong kung bakit at hindi maging aware, hindi maging knowledgeable yung tao doon sa nangyayari sa kanyang gobyerno. What if ayaw bigay sa atin yung serbisyo pang medical kasi ang gusto ng gobyerno ay umasa lang tayo sa ayuda. So, feed na lang sila ng feed. Di ba? Yung mga private na eskwelahan, syempre, in fairness, private yan eh. Syempre, kung gusto nilang magbigay ng mataas na education, private yan eh. Walang isolated case yun. What I mean, yung mga sinusuportahan ng gobyerno natin. Di ba? What if ayaw tayong bigyan o bigyan ng mataas na edukasyon so that we don't ask why. Di ba? Sa mga medical naman, ayaw ibigay, di ba? Gaya na nangyayari sa PhilHealth, di ba? So para umasa lang tayo sa ayuda. Di ba mga kayon? Ito na. Ito kanina lang to. As of 9 o'clock, nasa 800,000 na daw yung umaattend. So baka abutin na to ng milyon. Quirino Grandstand. Grabe, di ba? Dami. Quirino Grandstand yan. Hindi mo, ang dami oh. Lahat ng nakaputi, yan yung mga tao. Oh, kasi nagpagawa sila ng damit eh, saka sombrero eh. So yung nakikita yung puti na yan, yung mga kumpul-kumpul na tao na yun. Sila yan. Ayun, ang ganda no? Oh, ito pa, mas malinaw galing sa SMNI. Oh. Ang dami, di ba? Grabe. Meron yung stage, ayun no, yung stage na yun. Siyempre meron nag-entertain. Hindi naman pwede tutunga nga lang sila dyan, di ba? So may mga may show, may entertainment, grabe, ganun kadami. Bakit naman sa INC? In fairness naman, ang pinaglalaban ng INC, kapayapaan. O bakit naman sa INC meron silang unity? In fairness sa INC, hindi ako INC. Regardless naman siguro kung anong relihiyon, pero sa INC, bakit nagagawa nila yung ganyan? Pag sinabi ng leader nila, may rally tayo January 13. Kita mo yung tao, ma-attend. Diba? Bakit sa kanila nagagawa nila yung gano'n? Bakit sa gobyerno natin hindi? In fairness sa INC, wala silang politics free ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila dito, kapayapaan ang pinopromote nila, hindi dahil sa mga injustice na yan o sa mga hindi pantay na hustisya. Yan. So, ang pinopromote nila is kapayapaan dahil naniniwala sila na mayroon pa mga dapat na asikasuhin, na unahin, na iprioridad rather than ipag-divide yung mga grupo-grupo na yan. Like, yung sa unity, na-divide na. Diba? Totoo naman, di ba? In fairness naman sa INC, wala silang ibang goal kundi yun. Kita mo kung gaano kadami. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala mangyari yung ganun. Bakit sa iba hindi? Di ba? Akin reaction ko lang, kuro-kuro ko lang, opinion ko lang, 'di ba, mga kayon? Kasi parang totoo naman. Bakit kaya naman pala ng gobyerno natin? 'Di ba? Obviously, malamang ayaw nila. Kasi malamang hindi sila makaka-corrupt, 'di ba? Yung kuryenteng mga nagja-jumper, tayo yung nagbabayad. Ang tendency, walang gusto mag-invest.
Kung meron mang gusto mag-invest, mag-i-invest sa drugs lang. Di ba mga kayon? Kayo ano sa tingin nyo? Di ba? Ang problema kasi, iilan lang yung mga matitinong politician natatakbo. Tapos karamihan pa sa kanila natatalo. Di ba? Ang nananalo pa, yung mga talagang tiwali. Kaya yan ang sinasabi ko na talagang panahon na siguro, di ba? Hindi pa ba tayo nagsawa sa mga previous na mga kandidato na nauupo tapos wala namang ginagawa. Binoto nyo, binoto natin, tapos wala namang palang gagawin. Tutunganga, di ba mga kayon? Nakakainis. Kasi ang tuturo mo yung sarili mo Kasi masasabi mo, ito pa yung binoto ko, wala palang kakwenta-kwenta. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay at pakikinig dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. At meron po tayong upload mamaya. May dalawa pa tayong i-upload. Pasubaybay na lang. At hiling ko lang paki-like and share. Comment naman kayo dyan ng Blue Hearts for Isko Moreno. Green Hearts for PP Inday Sara. Pakigamit na rin yung hashtag natin na Protect BP Sara. Maraming salamat mga kayo. Hanggang sa muli. Thank you so much.